Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, baril, bala at droga nasamsam. Suspect arestado sa Bulacan. 12.2 million pesos halaga ng petroleum products nasa kote ng CIDG sa Batangas, 26 katao arestado. Pag-urong ng BARM election sa Oktubre 2025, welcome developments sa BARM government. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang lalaki sa barangay Sumandig, San Ildefonso, Bulacan nitong Lunes, kasunod ng pagkakadiskubre ng mga otoridad ng iba't ibang armas, bala at iligal na droga sa kanyang bahay. Ayon kay Colonel Satur Edyong, Direktor ng Bulacan Police Provincial Office, ginawa ang raid batay sa search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng 45 anyos na suspect na kinilalang si Ed. Natagpuan sa bahay ng suspect ang isang baril na may laser sight, dalawang hinihinalang ginawang rifle na may scope, mga magazine at maraming bala. Na-recover din ang isang fragmentation grenade na nagpapakita ng banta sa seguridad. Bukod sa mga armas, kumpiskado rin ang mga tuyong dahon ng marijuana, timbangan at drug paraphernalia na nagpapatibay sa hinalang sangkot din ang suspect sa illegal na droga. Pinuri naman ni PRO3 Regional Director General Jean Fajardo ang matagumpay na operasyon at binigyang diin ang patuloy nilang kampanya laban sa mga illegal na armas at droga. Kumpiskado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasa 12.2 million pesos na halaga ng petroleum products at equipment sa isang operasyon sa Batangas kahapon. Arestado rin ng mga otoridad ang 26 na individual kabilang ang isang Chinese national. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Nicholas Torre III, matapos silang makatanggap ng request sa Bureau of Customs o BOC na hulihin ang sinasabing smuggling sa Subiquin Port sa San Juan. Agad na nagkasa ng operasyon ang CIDG kasama ang San Juan Municipal Police at ang mga operatiba mula sa BOC at PCG. Nadiskubre ang 6 na straight truck tankers, 4 na trailer trucks, isang straight truck at isang fishing vessels na kinonvert bilang tanker na naglalaman ng 200,000 litro ng petrolyo. Dinala na sa BOC ang mga nakumpiskang ebidensya habang dinala na sa Batangas CIDG ang mga nahuling individual na nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865. Isang welcome development para sa Bangsamoro government ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na ipagpaliban ang unang Bangsamoro parliamentary election sa May 12, 2025 at idaos ito sa October 13, 2025. Sa isang statement, sinabi nito na sumasalamin ang hakbang sa pagtiyak ng maayos at preparadong transition bago ang eleksyon. Sa paraan ding ito ay mabibigyan ng karampatang oras para tugunan ang mga isyong legal at pangseguridad gaya ng pagkakaalis ng sulus sa BARM. Nagpapasalamat din ang BARM sa Pangulo sa pag-unawa nito sa mga hamong kinakaharap ng rehiyon at sa pag-aksyon para siguruhin ang matibay na pundasyon ng autonomous governance. Kahapon nang niratipikahan ng Kamara at Senado ang committee report sa panukalang iurong ng 5 buwan ng eleksyon sa BARM. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.